Ang kwento ni Tomby. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating tagapakinig na itago na lang natin sa pangalang Benji. Taong 1999. Probinsya ng Pampanga. Ano naman ba ang mali kay Basyon? Mabait ang kinakasama ko at marunong naman makisama sa inyo. Wika ni Dandan. Kasalukuyang nagkakagulo sa tahanan nila dahil ayaw ng pamilya nito kay Basyon. Mula ito sa pamilya ng mahirap. Samantalang si Dandan naman, kilala ang pamilya nito bilang isa sa mga mayaman sa lugar. Hindi na magbabago pa ang isipan ko, Dandan. Buo na ang pasya ko. Maghiwalay kayong dalawa. Sigaw ni Rene. Sa puntong yon galit na galit ang ama ni Dandan. Nais nitong paghiwalayin ang dalawa ngunit ayaw ng binata. Nagdadalang tao po ako. Huwag niyo naman po sanang tanggalan ng karapatan ng anak ko na magkaroon ng ama. Sabat ni Basyon. Halos himatayin si Rene sa sinabi nito at hindi makapaniwala sa narinig. Hindi ako papayag na magsasama kayong dalawa at ayoko mapabilang sa pamilya natin ang hampas lupang yan. Kukunin ko ang aking apo at papalayasin ang ina nito. Wika ni Rene. Tayo naman, ganyan ka ba kasama? Mas gugustuhin mo pang lumaki ang magiging apo mo na walang ina? Hindi ka na makatarungan, tay. Mas nanaisin ko na lang na hindi mapabilang sa pamilyang to. Wika ni Dandan. O sige, ipagpalit mo kami kaysa sa babaeng yan. Tignan na lamang natin kung hindi kayo gumapang sa hirap. Sigaw ni Rene. Sa puntong yon walang pakialam si Dandan sa sinabi ng ama. Umalis ito kasama si Basyon at nagpatuloy sa buhay. Nagtulungan ng mag-asawa para sa kanilang bubuing pamilya. Ngunit sadyang napakahirap ng buhay. Nahirapan si Dandan na makakuha ng trabaho. Lalo pat wala siyang alam gawin dahil laki ito sa yaman. Gayunpaman, hindi sila sumuko sa buhay at nagtulungan ng mag-asawa. Sa paglipas ng buwan, lumaki na ang tiyan ni Basyon at unti-unti silang nakaluwag sa buhay. Hanggang sa naisipan ng mag-asawa na magnegosyo at naging malago ito. Sa pagdaan ng mga araw, dumating ang araw ng panganganak ni Basyon. Dinala ito ni Dandan sa ospital ngunit agaw buhay si Basyon ng mga sandaling yon. Masyadong malaki ang bata kaya naman kinakailangang isisaryan ito at malaking halaga ang kakailanganin. Kaya naman walang nagawa si Dandan kundi ang lumapit sa ama. Oh, anong ginagawa mo dito sa bahay ko? Sino ang nagpapasok sa bastardong ito? Sigaw ni Tatay Rene. Kagad namang lumuhod sa paanan ng kanyang ama si Dandan. Ipinaliwanag ang sitwasyon. Pakiusap, tay. Tulungan mo kami. Handa akong gawin ang lahat makaligtas ng mag-ina ko. Wika ni Dandan. Napangiti si Tatay Rene. Alam ni Dandan na mga oras na yon, hindi siya tutulungan ng ama ng walang kapalit. Ngunit handang gawin ni Rene ang lahat para sa asawa at anak. O sige, tutulong lang ako kung iiwanan mo ang asawa mo at ilalayo mo ang aking apo. Wika ni Tatay Rene. Wala nang nagawa pa si Dandan kundi ang gawin ang nais ng ama. Para sa ikabubuti ng mag-ina. Matapos ang pag-uusap na yon,
Kaagad na binayaran ni Tatay Rene ang ospital ngunit pinalabas ng doktor. Patay ang anak ni Basyon. Samantala nang hanapin ito ang asawa, hindi na ito kailanman nagpakita sa kanya. Hanggang sa nakatanggap na lamang ng sulat si Basyon mula sa pamilya na sinasabing namatay si Dandan sa isang aksidente. Sobrang sakit para kay Basyon ang nangyari dahil dalawang mahal niya sa buhay ang nawala sa kanya. Ngunit lingid sa kanyang kaalaman, buhay pa ang mga ito at nilayo lamang sa kanya. Nang dahil sa nangyari, bumalik sa kanilang probinsya si Basyon ngunit nalaman nitong wala na siyang babalikan pa dahil namayapa na rin ang lola. Tila pinagsakluban ng langit at lupa si Basyon. Nawala ito sa sarili at naging palaboy sa kalsada. Ngunit sa kabutihang palad, may isang mabuting matandang babae ang kumuha kay Basyon. Ipinagamot ito at tinuring niyang pamilya ang babae. Nang tuluyang bumalik sa wisyo si Basyon, tinuruan ito ng matandang babae kung paano humawak ng negosyo at tinuruan din ito si Basyon na gumamit ng mga armas at patalim. Naging dalubhasa si Basyon at nang mamatay ang matandang babae, ipinamana nito ang lahat kay Basyon. Naging mayaman ang dalaga ngunit hindi ito masaya dahil palagi pa rin niyang naaalala ang asawa at anak. Ngunit isang araw, habang namimili sa bayan, bigla na lamang nakita ni Basyon ang isang pamilyar na lalaki. Dito niya nalaman ang katotohanang buhay pa ang asawa at inamin nito ang totoo kay Basyon. Patawarin mo sana ako, Basyon. Hindi ko ginusto na lumayo sa'yo at ilayo ang anak natin pero wala na akong pagpipilian noon. Agaw buhay kayo ng anak natin, kaya naman sumang-ayon ako sa kagustuhan ng tatay ko. Pagpapaliwanag ni Dandan. Hindi makapaniwala si Basyon na matagal na pala siyang bulag sa katotohanan. Nagluluksa ito sa walang katotohanang bagay. Sinampal ni Basyon ng asawa ngunit alam niyang naiipit lamang sa sitwasyon si Dandan. Ngunit matapos ang kanilang pag-uusap, umalis na si Basyon. Napag-isipan nitong ayos lamang ang mga nangyari dahil wala rin naman siyang maibibigay sa anak noon. Pagsapit ng gabi, natulog na si Basyon ngunit sa kalagitnaan ng hating gabi, nakarinig ito ng sigaw mula sa labas. Kaagad itong tumayo at kinuha ang gamit. Mabilis na sinundan ni Basyon ang sigaw at nakarating ito sa isang pamilyar na lugar kung saan sila nakatira noon ni Dandan. Dito nakita ni Basyon ang ama ng dating asawa. Duguan at puno ng kalmot sa katawan habang pinagkakaguluhan ng dalawang abwak. Bitawan niyo siya. Ako ang harapin ninyo at huwag ang taong walang kalaban-laban sa inyo. Wika ni Basyon. Kaagad na hinampas nito ng buntot page ang mga abwak. Ngunit ang isa lamang ang tinamaan at napahandusay ito sa lupa. Walang iya ka, Basyon. Akala mo ba hindi kita kilala? Ikaw ang umahad lang sa aking mga kalahi. At ngayong gabi, sisiguraduhin kong papatayin kita. Sigaw ng isa sa mga abwak. Napailing na lamang si Basyon sa sinabi nito. Kaagad itong pinarusahan. Ako ang talagang uubos sa inyong lahi para wala na kayong maging biktima pa ng inyong kasamaan. Wika ni Basyon. Nakipaglaban ito sa dalawang abwak at bagamat malalakas sa mga ito, nagawa niyang matalo ang dalawa kahit pa nag-iisa lamang. Nang masiguradong patay na ang dalawang abwak, binuhat ni Basyon si Tatay Rene.
Akmang dadalhin niya ito sa pagamutan pero kagad siyang pinigilan ito. Basyon, ikaw ba yan? Huwag mo na akong dalhin pa sa pagamutan. Dahil hindi ko na rin kakayanin pa at hindi na ako magtatagal. Alam ko yun sa aking sarili. Gusto ko lang humingi ng tawad sa iyo pero alam kong huli na ang lahat. Dahil nasira ko na ang pamilyang binuo niya ng aking anak. Pero lubos akong nagsisisi sa aking nagawa. Hindi dahil malapit na akong mamaalam, kundi pinagsisisihan ko talaga na lumaki ang aking apo na walang kinikilalang ina. Nakita ko ang lungkot sa mga mata ng aking anak. Wika ni Tatay Rene. Lumaban lang po kayo. Kakayanin niyo yan. Para kay Dandan sa inyong apo. Kung tunay kang humihingi sa akin ng patawad, bumawi ka at lumaban. Tugon ni Basyon. Sinubukan pa nitong palakasin ang loob ni Rene. Ngunit tumulo ang luha sa mga mata nito at tuluyang binawian ng buhay. Hindi alam ni Basyon ang mararamdaman ng mga oras na yon. Kung matutuwa ba o malulungkot dahil sa mga pangyayari. Gayunpaman, isinantabi ni Basyon ang nararamdaman. Dinala ang bangkay ni Rene sa tahanan nila Dandan at umalis na lamang. Kinabukasan, nakita nila Dandan ng bangkay ni Rene. Lubos na lulungkot ang mga ito lalo na si Benji dahil malapit ito sa lolo. Kaagad na ipinaasikaso ang bangkay ni Rene. Hindi na pinatagal ang lamay at kagad itong inilibing. Hindi naman nagawang dumalaw ni Basyon dahil ayaw nitong sirain ang pamilyang nabuo ni Rene na wala siya. Sa totoo lamang, makalipas ang 5 taon, muling nakapag-asawa si Dandan. Bumuo ito ng bagong pamilya. Gayunpaman, ang ikalawang asawa ni Dandan ay hindi kagandahan ang ugali. Ayaw nito kay Benji. Ngunit wala siyang magawa dahil mahal na mahal nito ang asawa. Matapos ang pangyayaring yon, sinubukan ni Basyon na ito na lamang ang sarili sa ibang bagay. Hanggang sa nakarating sa kanya ang balitang nagkaroon ng malubhang sakit si Dandan. Naisin man niyang dumalaw at makita ang minamahal. Ngunit pinanghinaan ito ng loob. Samantala sa kabilang banda, hindi pa rin kilala ni Benji ang tunay na ina. Dahil ni minsan hindi ito nabanggit sa kanya ng ama. Lalo na't pinagbawalan sila noon ni Rene na banggitin ang pangalan ni Basyon. Tay, lumabang ka ho ah. Paano na lang ho ako kapag nawala ka? Iniwan na tayo ni Lolo pati ba naman ikaw? Iiwan na rin ako. Lahat na lang ba kayo mawawala sa akin? Wika ni Benji. Napangiti na lamang si Tatay Dandan. Pinunasan nito ang luha ng anak. Kapag nawala ako, hanapin mo ang nanay mo. Matagal na panahon na kayong nagkawalay at alam kong mahal na mahal ka niya. Kunin mo ang sobre sa ilalim ng kama ko. Naroon ang lahat ng impormasyon tungkol sa tunay mong ina. Patawad anak, dahil ngayon ko lang sinabi sa iyo ang lahat. Ayokong suwahin ang lolo mo, pero ngayong wala na siya. Panahon na para makilala mo ang tunay mong ina. Tugon ni Dandan. Niyakap ito ni Benji at kalaunan. Tuluyan din itong yumao. Pinalayas ang binata sa tahanan ng sakim na madrasta. Gayunpaman, walang silbi para kay Benji ang lahat ng ari-arian na iniwan ng lolo at ama. Dahil wala na ang mga ito kaya naman nagpa siya ang binatang hanapin ang ina.
Ilang araw sa lansangan si Benji. Hindi sapat ang impormasyon na iniwan sa kanya ni Dandan upang matunton ang kinaroroonan ni Basyon. Kaya naman walang nagawa ang binata kundi ang maging palaboy. Isang araw, habang naglalakad si Benji at nagtatanong-tanong, bigla na lamang bumuhos ang napakalakas na ulan. Kaagad na pasilong sa isang bakanteng bahay ang binata. Ngunit sa tagal na tumila ng ulan, nakatulog si Benji at nagising na lamang ito sa hindi pamilyar na lugar. Anong pangalan mo, iyo? Halika, kumain ka muna. Ako nga pala si Basyon. Ako ang may-ari ng bakanteng bahay na tinulugan mo. Nakita kitang basang-basa sa ulan kaya inuwi kita kaso ang taas ng lagnat mo eh. Kaya hinayaan na lang kitang magpahinga. Wika ni Basyon. Lingid sa kanyang kaalaman na anak niya pala ang nasa harapan. Kaagad namang tumayo si Benji at nagpasalamat. Pasensya na po sa abala. Maraming salamat po sa pagmamalasakit. Pero kailangan ko na kasing umalis eh. May hinahanap po akong tao. Wika ni Benji. Sino bang hinahanap mo? Baka matulungan kita, sabihin mo lang. Tugon ni Basyon. Sumilay ang ngiti sa labi ng binata. Kaagad nitong pinakita ang pangalan ng hinahanap. Natahimik na lamang si Basyon at napatitig sa binata. Bakit po parang natahimik kayo? Kilala niyo po ba yung taong hinahanap ko? Tanong ni Benji. Bakit mo hinahanap ang taong to? Kaano-ano mo ba siya? Tugon ni Basyon. Sa totoo lang, ang sabi ni tatay nanay ko po siya eh. Wala kasing naiwan na larawan si tatay kaya pangalan lang po niya ang naiwan sa akin. Pati ang dati nilang tinitirahan. Kaso, wala na pong tao doon kaya sinubukan kong... Hindi na natapos pa ni Benji ang sasabihin dahil kagad itong niyakap ni Basyon. Anak, ako ito ang nanay mo. Ang laki-laki mo na. Pero bakit ka umalis sa inyo? May nangyari ba? Tanong ni Basyon. Hindi naman makapaniwala si Benji na nasa harapan na niya ang tunay na ina. Niyakap nitong muli si Basyon at napahagulgol na lamang. Ang tagal kong hinintay ang araw na to, Nay. Bakit mo ko hinayaan kay tatay? Bakit hindi kita nakilala at nakita habang lumalaki ako? Wika ni Benji. Dito na sinabi ni Basyon ang mga nangyari. Naunawaan naman yun ng binata lalo pat kilala niya ang lolo. Pero nasan ang tatay mo? Bakit hinayaan kanyang magpalaboy-laboy? Tanong ni Basyon. Sumilay ang lungkot sa mata ng binata at mas lalo pa itong napaiyak. Wala na po si tatay, Nay. Iniwan niya na po ako. Pinalayas ako sa bahay ng madrasta ko. Kaya naman hinanap kita dahil wala naman akong pamilyang uuwian sa bahay. Pagpapaliwanag ng binata. Awang-awa si Basyon sa anak at niyakap ito ng mahigpit. Simula ng araw na yon, sa poder ni Basyon tumira si Benji at bumawi ang babae sa lahat ng pagkukulang sa binata. Sa paglipas ng araw, naging malapit sa isa't isa ang mag-ina. Labis na natuwa si Benji dahil marami silang pagkakapareho ng ina. Ngunit may isang bagay na napapansin si Benji sa ina. O anak, aalis muna ako ha? Huwag kang mag-alala.
Bago mag-umaga babalik din ako kagad. Nagluto na ako ng makakain mo ha. At kapag nagutom ka, may mga pagkain na dyan. Aalis na ako ha. Importante lang ang pupuntahan ko. Wika ni Basyon. Saan ka naman pupunta na eh? Gabing-gabi na po eh. Aalis ka pa? Delikado na po sa labas. Tugon ni Benji. Ngumiti si Basyon. Hinalikan nito sa noo ang anak. Masanay ka na anak ha? Ang gusto ko, sa'yo lahat ng oras ko sa umaga. Sa gabi ko gagawin ang mga dapat kong tapusin. Huwag kang mag-alala. Kaya kong sarili ko. Magsarado ka ng pintuan ha. Mag-iingat ka dito. Mahal kita. Tugon ni Basyon. Matapos sabihin ang mga katagang yun, umalis na si Basyon at nagtataka man hindi na lamang inisip ni Benji ang kakaibang kilos ng ina. Isang araw, umalis si Basyon sa kanilang tahanan nang walang paalam sa anak. Kaya naman nagtataka si Benji sa kinikilos ng ina. Kaya kinabukasan, kaagad niya itong kinausap. Nay, palagi na lang kitang nakikitang wala sa bahay ha. Ano po ba talaga ang ginagawa niyo? May tinatago po ba kayo sa akin? Ano po bang lihim niyo, Nay? Tanong ni Benji. Natahimik naman si Basyon ngunit hindi pa ito handa na sabihin ang totoo sa anak. Wala naman ako nililihim sa iyo anak. Marami lang talaga akong ginagawa pero hindi naman mahalaga yon. Tugon ni Basyon. Napatango na lamang si Benji ngunit hindi ito kumbinsido sa sagot ng ina. Sa paglipas ng araw mas napadalas ang pag-alis ni Basyon sa kanilang tahanan. Kaya naman mas lalong nagtataka si Benji. Isang araw, lumabas ang binata sa tahanan. Dito niya nakilala si Kaloy. Kaedaran lamang ito ni Benji at nakipagkwentuhan sa kanya ang binata. Uy, nanay mo pala si Ate Basyon? Mabait yang kaso misteryoso eh. Alam mo bang madalas ko siyang makita na lumalabas ng gabi? Bumabalik lang tuwing madaling araw. Teka, ano bang trabaho ng nanay mo? Tanong ni Kaloy. Hindi ko nga rin alam eh. Palagi naman siyang nagpapaalam sa akin pero pakiramdam ko may tinatago si nanay sa akin eh. Tugon ni Benji. Alam mo ba yung dating may-ari nitong bahay? Yung umampun sa nanay mo? Pinaghihinala ang aswang. At nung mamatay yun, si Ate Basyon naman ang pinaghinalaan ng mga tao na aswang dahil sa kinikilos niya na kakaiba. Aswang? Pero hindi ko naman nakita na aswang si nanay ah. Tsaka wala kaming lahing ganun. Di ba, palagi siyang umaalis ng gabi? Baka sa kagubatan nagpapalit ng anyo. At kahit hindi kayo aswang, baka ipinasa sa kanya nung matanda yung bertod niya ng pagiging aswang. Bahala ko kung maniniwala ka o hindi ah. Basta ako, nagsasabi lang ako tsaka nanay mo yun eh. Pag-uusap ng dalawa. Matapos ang tagpong yun, umuwi na si Benji. Nakasalubong pa nito ang ina na palabas ng tahanan. Bahagyang napaatras ang binata dahil iniisip nito na maaaring tama si Kaloy. O anak, aalis pala ako ha. Nakaluto na ako, kumain ka na lang dyan. Wika ni Basyon. Tumango lamang si Benji at dali-dali itong pumasok ng silid. Hindi nito kinain ang niluto ni Basyon at natulog na lamang. Makalipas ang ilang oras, naalimpungatan si Benji sa kakaibang ingay mula sa bubungan. Kaya naman kagad itong tumayo at lumabas. Ngunit wala siyang nakita na kakaiba.
Pabalik na sana sa silid si Benji. Ngunit nakarinig ito ng kakaibang tunog mula sa bakanting silid sa ilalim ng kanilang hagdan. Kaagad na binaybay ng binata ang daan at dito nakita ang isang pintuan. Laking gulat ng binata dahil hindi yon nakalak. Kaya namang kagad siyang pumasok doon. Laking gulat niya dahil malawak yon. Pagkapasok sa loob ay binuksan ni Benji ang ilaw. Bumungad sa kanya ang iba't ibang klase ng patalim at may mga kulungan na hindi maunawaan ni Benji kung para saan. Ilang sandali ang lumipas. Nakarinig ng ingay si Benji na pababa sa kinaroroonan. Kaya naman kagad nagtago ang binata. Bitawan mo ko, babae. Bulang hiya ka. Pinatay mo ang dalawa kong kasama. Kaya papatayin din kita. Wika ng isang aswang. Kagad na pinasok ito ni Basyon sa loob ng kulungan. Pinagahampas ng buntot pagi. Ikaw ang papatayin ko dahil marami ka nang nabiktima. Dapat sa mga kagaya mo, mamatay na. Sigaw ni Basyon. Hindi naman makapaniwala si Benji sa nasaksihan. Ang ina na pinagkakamalan niyang aswang, isa palang manunugis. Sa sobrang kabang nararamdaman, hindi sinasadyang nasanggi ng binata ang isang babasaging paso sa kanyang tabi. At gumawa ito ng ingay. Mukhang napasok na ang taguan mo ng mga kasama ko. Katapusan mo na, Basyon. Muling wika ng aswang. Kagad namang nag-usal ng orasyon si Basyon at hindi nagawa ni Joros na makagalaw. Unti-unting lumapit si Basyon sa pinagtataguan ni Benji habang hawak-hawak ang isang punyan. Lumabas ka dyan. Alam kong nandiyan ka. Magpakilala ka sa akin. Pagtawag ni Basyon. Nanginginig na lumabas si Benji habang nakataas ang kamay. Nay, ako po ito si Benji. Pakiusap, ilayo mo sa akin yung punyal na hawak mo. Wika ni Benji. Kaagad naman yung binaba ni Basyon at napatingin sa anak. Teka, paano mo nalaman ang silid na ito? Ano ginagawa mo dito, anak? Tanong ni Basyon. Hindi po ba't ikaw ang dapat kong tanungin yan? Ano po ba talaga ang pagkatao nyo, Nay? At sino ang halimaw na yan? Ano po ba talaga ang ginagawa mo? Tanong ni Benji. Pinakyat na muna ni Basyon ng anak at kagad tinapos ng babae ang buhay ng aswang. Nang matapos ang gawain, umakyat si Basyon at dito niya inamin ang lahat sa anak. Isa akong manunugis ng aswang, anak. Yun din ang dahilan kaya palagi akong umaalis ng gabi at umaga na bumabalik. Patawad kung naglihim ako sa'yo, pero hindi ako kagaya ng iniisip ng ibang tao. Pagpapaliwanag ni Basyon. Pero ano yung sinasabi ni Kaloy na isa ka raw aswang, Nay? Tanong ni Benji. Ngumiti si Basyon at hinaplos ang ulo ng anak. Kaya ba hindi mo kinain ang mga luto ko? Anak, hindi ako aswang. Marahil yun ang iniisip nila dahil inakala nilang aswang ang umampun sa akin. Pero wala yung katotohanan. Ako ang pumapatay sa mga aswang at napatunayan ko na yun sa'yo. Kani-kanina lang. Tugon ni Basyon. Napangiti si Benji. Naging malinaw na sa kanya ang lahat at humingi ito ng pasensya sa ina dahil hindi siya nagtiwala. Pasensya na po, Nay. Napaisip lang talaga ako sa mga nangyayari. At syempre tama naman kasi si Kaloy. Palagi kang umaalis pero ang mali ko lang. Hindi ako nagtiwala sa'yo. Ayos lang yun, anak.
Hindi ko naman iniisip ang bagay na yun. Isa pa, kasalanan ko rin naman dahil nilihim ko sa iyo ang totoo. Tugon ni Basyon. Kahit papano gumaan ang pakiramdam ni Benji dahil alam niya na mabuting tao ang ina. Pero Nay, sino po yung halimaw na kasama mo kanina? Anong ginagawa niya dun? Tanong ni Benji. Isa siyang aswang anak. Hindi ko alam pero habang pauwi ako kanina, nakita ko na nasa bubungan natin siya at nagtatangkang pumasok. Mabuti na lang at dumating ako kagad. Ito nga ang kinakatakot ko, Benji. Ang madamay ka at mapahamak. Kaya naman itong mga nakaraang araw, minabuti ko na lang alamin kung sino ba ang pinuno nila para naman maubos ko na ang lahi nila. Pagpapaliwanag ng ina. Nay, gusto ko rin po matutunan ng bagay na yan. Turuan mo ko kung paano gumamit ng patalim at kung paano makipaglaban sa mga aswang. Nang sa ganun, matulungan kita sa misyon mo. Wika ni Benji. Napangiti si Basyon. Hindi niya sukat akalain na magiging ganun ang reaksyon ng anak at nanaisin pa nito na maging katulad niya. Sa pagdaan ng mga araw, nagpasya si Basyon na turuan ang anak kagaya ng sinabi nito. Hindi naman nahirapan si Basyon dahil desidido ang binata. Ilang buwan ang lumipas, naging dalubhasa sa paggamit ng patalim si Benji. Natutunan din ito ang lihim na karunungan. Nagtulungan ang mag-ina upang hanapin ang tunay na salarin sa mga kaganapan. Ngunit isang gabi, habang nagbabantay sa dilim, nakita ni Benji ang kaibigang si Kaloy. Lalapitan niya sana ito upang balaan. Ngunit laking gulat ng binata nang makita na nagpalit ito ng anyo bilang aswang. Kasama ang isa pa nilang kapitbahay na si Mang Narding. Hindi iisipin ng mga tao na tayo ang siyang bumibiktima sa mga kabaryo at ang pagbibintangan nila. Walang iba kundi si Basyon. Wika ni Mang Narding. Uto-uto nga rin yung anak nun eh. Malamang sa malamang. Iniisip nun na anak siya ng isang aswang. Tugon ni Kaloy. Sa puntong yon, nagalit si Benji sa sinabi ng mag-ama. Doon nila nalaman na ang dalawa ang siyang namumuno sa mga aswang. Hindi ako tuto dahil ikaw yun, Kaloy. Oo, muntikan mo ako mapaniwala. Pero mas nanaig ang tiwala ako sa nanay ko. At ako mismo ang papatay sa inyong dalawa. Sigaw ni Benji sa hindi kalayuan. Nanlaki ang mga mata ng mag-ama dahil nakita sila ni Benji. Hinarang din sila ni Basyon. Teka, kayo ang umuubos sa aming lahi. Mga walang hiya! Sigaw ni Kaloy. Nagsimulang maglaban ang mga ito at hinarap ni Basyon si Mang Narding. Samantalang si Benji naman ang lumaban kay Kaloy. Naging madugo ang labanan lalo pat malakas ang mag-ama. Ilang sandali pa ang lumipas. Nagawa ni Kaloy na masugatan sa tagiliran si Benji. Ngunit mabilis na kumilos si Basyon at ito ang tumapos sa buhay ni Kaloy. Kitang-kita ni Mang Narding kung paano tumalsik ang ulo ng anak. Papatayin ko rin ang anak mo para maging patas tayo, Basyon! Sigaw ni Mang Narding. Hindi pa man ito nagagawang lumapit kay Benji. Kaagad itong hinarangan ni Basyon at sinaksak sa puso. Kumilos naman si Benji. Siya mismo ang tumapos sa buhay ng pinuno ng aswang. Duguan na bumalik sa tahanan ang mag-ina. Kinabukasan, umugong ang balitang ang mag-ama ang siyang tunay na aswang dahil may saksi sa naging labanan ng mga ito.
tinaguri ang bayani ang mag-ina. Ngunit nang masigurado nilang tahimik at payapa na ang baryo, nilisan nila yon at nagpunta sa Maynila upang magsimula ng bagong buhay. Sa kasalukuyang taon, matanda na si Aling Basyon. Hinihintay na lamang nito na kunin siya ng Diyos. Samantalang si Benji naman, nagkaroon na ng sariling pamilya. Patuloy pa ring ginagamit ang mga natutunan sa kanyang manunugis na ina. Ang susunod nating kwento ay mula sa isa nating tagapakinig. Naitago na lang natin sa pangalang Tessie. Taong 1991. Tayasan, Negros Oriental. Nang mga panahong ito, 5 buwan nang buntis si Tessie sa ikalima niyang anak. Mula sa panganay, 7 taon ang agwat ng kanyang mga anak. Sa katunayan, nakapag-asawa na ang panganay niyang anak at binata at dalaga na rin ang dalawa. Hindi naging madali ang huling pagbubuntis ni Tessie. Kamuntikan pa itong mamatay. Iba't ibang sakit ang dumapo sa kanya at hindi kayang magamot ng mga doktor. Ang tanging nasasabi ng mga ito, dala lamang ng pagbubuntis ni Tessie ang nararanasan. Kagaya na lamang ng pamamaga ng paa, pananakit ng ulo at pagsusuka. Sa isip ni Tessie noon, tama na mga karaniwang sakit lamang ito ng buntis. Ngunit mas malala ang nararanasan ni Tessie. Bukod sa pamamaga ng paa, dinudugo din siya na tila nakunan. Pero buhay naman ang bata sa loob. Maliban pa dito, nabibinga siya tuwing sasapit ang dilim. Nakakarinig si Tessie ng sari-saring mga huni mula sa maliliit na insekto hanggang sa mga malalaking hayop. Ayon sa asawa niyang, tawagin na lang natin sa pangalang Roden, inaaswang si Tessie. Kaya nagsunog sila ng gulong sa labas ng bahay bilang pangontra. Ngunit hindi naman naniniwala si Tessie sa mga kakaibang nilalang. Ayon pa sa kanya, ang lahat ng ito ay kwentong bayan. Hindi aswang kundi tao lang na napagkamalan. Pero hindi naman siya tumatanggi sa asawa tuwing ipapatingin ito sa albularyo. Walang nakita ang manggagamot sa tawas. Sinabi pang nabinat lamang si Tessie. Kaya mas lumakas ang paniniwala na hindi siya inaaswang. Ngunit patuloy pa rin ang pagdurugo ni Tessie na lalong kinabahala ng buong pamilya. Apektado na din ang kaanak dahil nakatuon na ang buong atensyon ni Roden sa asawa. Isang gabi, muling dinalaw ng mga huni si Tessie. Sinabi naman ng panganay na anak na tawagin nating Ason, baka wala na sa tamang pag-iisip ang ina. Kaya dinadalaw ng mga halusinasyon. Umayo naman ang iba pang mga anak at nagiiyakan. Sinasabi pa ng mga ito, dahil yun sa labis na pag-aalala at hindi na kinaya ng isip. Ipinatingin nila ang ina sa doktor sa pag-iisip. Niresetahan naman ito ng mga gamot. Sinabihan pa silang kailangan ni Tessie ng matinding pag-aalaga dahil maaaring maapektuhan ang bata sa sinapupunan ng ina. Nangayayat noon si Tessie. Nanghihina na ang katawan at hindi na makabangon sa katre. Ang bahay ni Tessie ay sakto lamang ang laki. Isang palapag na may bubong na walang poste. May 2 kwarto at beranda na nakabungad sa malawak na bukirin. Makikita ang karagatan sa hindi kalayuan.
Napabisita ang kamag-anak ni Tessie nang mabalitaan ang pagkakasakit. Ngunit ayon sa pinsan na tawagin na lang natin sa pangalang Rebecca, hindi siya naniniwala na walang kababalaghang nangyayari dito. Ayon sa mga salaysay nito, maling albularyo ang nilapitan nila. Hindi ito marunong at nagpapanggap lamang para pagkakitaan. May lahing manggagamot si Rebecca dahil ang tatay nito ay isang panggiitan. Nakilalang kilala sa lugar ng Tayasan. Tawagin na lang natin sa pangalang Erning. Ang sabi ni Rebecca, maaaring naengkanto ito o hindi kaya inaaswang. Napaka-imposible ng mga sakit ni Tessie. At kung normal namang ay dapat hindi ganong kalala. Kakayanin naman ni Tessie kung normal lamang na pagbubuntis. Subalit nakikita niyang babawian na ito ng buhay. Ngunit ang hindi niya maintindihan, hindi naman nakunan si Tessie. Kaliwat kanan ang pagkabinat at may iba't ibang gamot pang iniinom. Muli itong tinawas ni Rebecca. Ngunit sa kakaibang paraan, isinagawa ang orihinal na pagkilatis upang matuklasan kaagad kung may kinalaman ba ang aswang o mga lamang lupa. Sa pamamagitan lamang ng bunot, langis at tawas tapol. Kapag pinausukan si Tessie, may kakaibang reaksyon ito na konektado sa salarin. Isinagawa ni Rebecca ang proseso. Gamit ang bunot, nilagyan ito ng langis, pinatungan ng tawas saka sinindihan. Pagpauso kay Tessie, nanigas ang katawan nito at nangitim ang mga kuko sa kamay at paa. Maya-maya lang, hindi na alam ni Tessie ang mga sumunod na nangyari. Dumilim na lamang bigla ang paningin. Pagkabalik sa ulirat ay nakita niyang nag-iiyakan na ang mga anak. Habang si Roden naman, bit-bit ang isang baso ng tubig at kagad na pinainom sa kanya. Ang sabi ni Rebecca, kumpirmadong inaaswang nga si Tessie. Babalik si Rebecca pagsapit ng gabi. Kukuha lamang ng mga gamit at babantayan siya buong magdamag. Naniwala na si Tessie ng mga sandaling yon sa aswang. Ito pala ang dahilan sa lahat ng mga nararamdaman niyang sakit. Lalo na nang ipahawak ni Rebecca sa kanya ang malaking piraso ng tawas tapol. Nawala ang bigat ng buong katawan. Hindi na siya nahihilo at nasusuka. Hindi na din kumikirot ang puson hanggang sa tiyan. Kinagabihan na, bumalik si Rebecca pero kasama na ang asawang si Rani. Ayon sa kanya, malas ang aswang kung sakaling dadalaw. Dahil huhulihin nila ito at hindi pakakawalan hanggang sa mag-umaga. Naroon sa tahanan lahat ng anak ni Tessie para mabantayang mabuti ang ina. Matapos makapaghapunan, pinaalalahanan ni Rebecca ang mga anak ni Tessie. Huwag silang mag-iingay kung sakaling may kakaibang marinig mula sa labas ng tahanan. Lalo pat alam ng mga anak na inaaswang si Tessie. Siguradong hindi matutulog ang mga ito. Habang si Roden naman, inutusan na baliktarin ang ilang dingding ng kawayan sa abuhan, maging ang mga panggatong, at maglagay ng uling sa bawat kanto ng tahanan. Maraming tanong si Roden. Ngunit ang naging tugon lamang ni Rebecca, kung sakaling sapilitang pumasok ang aswang ay may pangontra sila. Mapipigilan nito ang pagtatangka dahil sumpa ang pagbaliktad ng ilang bahagi ng bahay, lalo na ang mga panggatong. Pinatay nila ang ilaw. May hawak si Rebecca na isang libro na tila Biblia sa kapal. Binabasa niya ito ngunit hindi nila maintindihan. Maya-maya lang,
Nagsimula nang sumakit ang tiyan ni Tessie at pagbigat ng ulo. Kaya naging alerto si Rebecca at ang asawa nito. Sinenyasan niya ang mga anak ni Tessie na huwag gagawa ng kahit anong ingay. Hanggang sa nakarinig sila ng tunog ng malaking baboy ramo. Sumilip ang ikatlong anak ni Tessie na si Roy. Bigla na lamang nanigas ang katawan. Kitang-kita ang takot sa muka. Hanggang sa sinabi niya na meron ngang dambuhalang baboy sa labas. Ngunit nagtataka naman si Roden. Dahil wala namang baboy na gumagala doon. Ngayon lamang at bakit ito naroon? Tumugon naman si Rebecca na inakit niya ang aswang upang lumabas sa pinagtataguan nito tuwing gabi. Yun ang mga binanggit niyang orasyon na gayuma at tumalab na ito sa aswang. Pinakalma niya ang mga anak ni Tessie na hindi na mapakali na mga sandaling yun. Umiiyak at pinipigilan lamang umatungan. Nagpaikot-ikot sa paligid ng tahanan ang baboy. Hanggang sa unti-unting nagiging tunog-uwak na mahinang kinakalmot ang dingding. Gustong-gusto nang sumigaw ni Tessie dahil sa sobrang sakit ng katawan. Ginapang ito ni Rebecca. Pinahiran ng langis ang tiyan. Kasabay naman ito ang malakas na pag-atungal ng aswang sa labas ng tahanan. Hayaan niyo lang. Nasasaktan siya sa amoy ng langis ko. Pero hindi yan makakaalis hanggang sa manghina. Wika ni Rebecca. Bahagyang nawala ang pananakit ng tiyan ni Tessie. Ngunit hindi naman niya makayanan ang napakabahong amoy. Mas dumagdag pa ito sa pagkahilo ni Tessie at pagkaduwal. Bagot na si Roden. Napakatagal na nilang naghahantay. Bakit hindi na lang nila hulihin ang aswang? Dagdag pa ni Roden. Kung paaabutin pa ng umaga at hindi papatayin, wala ding silbi ang paghuli nila. Gigil na si Roden ng mga sandaling yun. Gusto nang patayin ang aswang dahil sa matinding galit. Tatadtarin niya ito hanggang sa magkapira-piraso. Kalma lang pare. Alam ng asawa ko ang ginagawa niya. Hindi ito ang unang beses naming humuli ng aswang. May mas malala pa nga dyan eh. Wika ni Rani. Walang nagawa si Roden kung hindi ang magtiis sa kakaantay. Habang pinakikinggan ang mahinang pagdaing ng asawa. Samantalang si Rebecca naman, tinamaan sa mga sinabi ni Roden. Sinabi niyang ipapakita niya rito kung paano mahuhuli ang aswang. Lampas hating gabi na. Umina na ang huni sa labas. Nakasilip si Rebecca at Rani sa siwang ng kisame. Nakatungtong ang dalawa sa lamesa at pinagmamasdan ng labas. Nakatitig lamang ang pamilya sa mag-asawa at tagahantay ng hudyat ng dalawa. Hanggang sa marahang binuksan ni Rani ang bintana, habang yung kamay naman ni Rebecca kumukumpas at siya ang nagdidikta sa gagawin ng asawa. Hanggang sa tumango si Rebecca. Kasunod ng bigla ang paglundag palabas ni Rani. Halos magkakasabay pa ang mga anak ni Tessie na sumilip sa nangyayari sa labas. Pinubuksan ni Rebecca ang ilaw. Doon nila nasilayan ang isang lalaking nakahubot-hubad. Sakal-sakal ito ni Rani. Dahil sa nakita. Kaagad na lumabas ng bahay si Roden. Sinipa ng malakas ang tao. Paulit-ulit kasabay ng pagbitaw na mabigat na salita. Inawat ng mga anak si Roden. Duguan na ang mukha ng tao at nagmamakaawang pakawalan siya. Peste ka, pinahirapan mo ang asawa ko. Tapos ngayon, ikaw pa ang may lakas ng loob na magmakaawa. Demonyo kang aswang ka.
Dapat sa'yo mamatay. Wika ni Roden. Sabay suntok sa mukha ng lalaki. Kamuntikan pang matamaan si Rani. Mabuti na lamang naikabig kagad ang katawan. Tay, tama na. Wika ni Ason sa ama ng tahanan. Hayaan mo na ako. Doon ka na lang sa loob at bantayan mo ang nanay mo. Tugon ni Roden. Maya-maya pa, itinali ni Rani ang aswang sa haligi ng kusina. Ngunit biglang nag-abiso si Rebecca. Pinapasok sa loob ang mga anak ni Tessie. Dahil hindi nag-iisa ang aswang. May sundo itong dumating kaya kailangan nilang mag-ingat. Nagkatakbuhan ang mga anak papasok ng tahanan. Nagpaiwan naman si Roden habang hawak ang itak na kakahasa pa lamang. Itinuro ni Rebecca kung nasaan banda. Mabilis itong pinuntahan ni Roden. Kasabay ng pagwasiwas ng itak sa hindi malamang direksyon. Samantala, pagkatapos matali ang nahuli, sumunod kagad si Rebecca at Rani. Mahirap ang naging sitwasyon sa lugar. Mataas ang mga damo at hindi madaling makita kung anong kinikilos ng aswang. Panayhataw lamang ng itak si Roden at mahahalata ang labis na galit. Sumisigaw at kahit anong sita ni Rebecca, hindi na ito nakikinig. Hanggang sa bigla na lang may kumalabog. Mabilis na kalusko sa damuhan, kasabay ng pagsigaw ni Roden. Nagsigawan ang mga anak na nasa loob ng tahanan nang marinig ang malakas na pagsigaw ng ama. Habang si Tessie naman tuluyan ang hinimatay. Naglabasan ang mga lalaki nilang anak. May hawak na mga kahoy. Naglakad sila palapit sa damuhan at inalam kung nasaan ba ang ama. Hanggang sa nakita ni Rebecca at Rani si Roden. Gumagapang sa lupa at may malaking sugat sa binti. Pinagtulungan nila itong mailabas sa masukal na mga damo. Kasabay ng paghahanap kung nasaan na nga ba ang aswang. Inabisuhan pa ni Rebecca ang mga anak ni Roden na huwag papasok sa damuhan dahil delikado at naisalba na nila ang ama. Ngunit hindi nakikinig ang mga ito. Galit na galit din at gustong magiganti sa sinapit ng mga magulang. Hinahamon pa ang aswang. Pinapalabas pa ito at papatay nila. Ang titigas ng ulo ng mga anak mo, Roden. Parang ikaw. Hindi nyo alam kung gaano kapeligroso ang mga aswang. Napasubo tuloy ako. Wika ni Rebecca. Binalikan niya ang mga bata at isa-isang hinila palabas ng damuhan. Hanggang sa lumabas na ang isang aswang. Naroon lamang pala ito sa ibabaw at nakatungtong sa puno. Biglang lumundag sa likod ni Rebecca. Kinalmot ang isang anak ni Tessie. Nawalan ito ng balanse at natumba sa lupa. Malaki ang natamo nitong sugat na mas lalong nagpahirap sa manggagamot. Hindi niya inaasahan na may isa pang aswang. Kailangan nilang tumagal hanggang sa mag-umaga. Yun lamang ang nakikita niyang paraan para makaligtas. Dagdag pa ni Rebecca, mas magiging mahirap kung sakaling magtatawag pa ito ng iba pang kasamahan. Rebecca, patayin na lang natin ang bihag. Saka na natin isipin ang susunod. Magpatulong na lang tayo sa tatay mo. Wika ni Rani. Wag nating gagawin yun. Hanggat maaari, kausapin na lang natin. Tugon ni Rebecca. Sa hindi malamang dahilan, biglang dumating ang tatay ni Rebecca na si Mang Erning, ang banggiitang manggagamot sa tayasan. Tuwang-tuwa naman si Rani.
dahil alam niya na mga sandaling yun naligtas na sila. Ang sabi pa ni Mang Erning, dapat hindi muna sila lumabas ng tahanan. Hinayaan na lamang ang aswang hanggang sa manghina. Total hindi naman lalapit ang isa pa dahil mauhuli din sa patibong. May nararamdaman akong kakaiba kaya ako nandito. O ayan tuloy. Nakaganti pa sa anak ni Roden. Sino namang may sabi na makakatulong ang mga anak ni Roden at Tessie dito? Wika ni Mang Erning. Wala tay. Wala naman kami magawa eh. Galit na galit din sila. Tugon ni Rebecca. Aber, ayan tuloy. Nakatikim ng bangis ng aswang. Kung naging kalmado lang sana kayo, hindi sana magkakaganito. Wika ni Mang Erning. Naglakad ito papunta sa damuhan. Hanggang sa ilang sandali lang, nakarinig sila ng malakas na pag-angil. Kasabay ng kalabugan, tila nakikipagbuno ang banggiitan sa aswang. Hanggang sa bumalik na lamang ito at sinabing, nakalis na ang aswang. Nakatakas at wag na nilang patayin ang isa. Dahil mag-uudyok lamang ito sa malawakang kaguluhan. Ngunit, Hoy, papakawalan ka namin. Pero dapat maging matino kang kausap. Kilala na kita ngayon. At kung babalikan mo ang pamilyang ito, pupuntahan ko kayo sa inyo. Ibubunyag ang pagkatao ng pamilya ninyo. Nagkakaintindihan ba tayo? wika ni Mang Erning. Tumango naman ang bihag na aswang habang nakayuko. Pero hindi pa din kumikibo. Kaagad namang nakaramdam ng kakaiba si Rebecca na hindi nakikipagsundo ang aswang. Marahil dahil ito sa tinamong gulpi mula kay Roden. Napailing na lamang si Rebecca. Pinakawala ng aswang. Ngunit sinabihan ang pamilya nila Tessie na kailangan nilang lumikas sa lugar. Napagsabihan pa si Roden na dapat ikalma ang sarili. Kung hinayaan na lamang nila sa labas ang aswang hanggang sa mag-umaga, wala naman sanang mangyayari. Dagdag pa nito, naging mas peligroso pa ang kalagayan nila ngayon. Bagaman nabasag na ang pang-aswang kay Tessie, hindi titigil ang mga aswang hanggat hindi nakakaganti. Ganoon na lamang ang panghihinayang ni Roden. Nang hingi ito ng pasensya at nagpaliwanag na dahil lamang yon sa matinding galit. Samantala, gising na si Tessie at nagagawa ng makatayo. Hanggang sa inabot sila ng umaga, naroon pa rin ang banggiitan. Si Rebecca maging si Rani. Hanggat hindi nila nasisigurado ang sitwasyon, patuloy lamang sila sa pagbabantay sa tahanan. Oobserbahan nila kung gaganti ba ang aswang at kapag nangyari yon, kailangan ng lumikas ng pamilya ng tuluyan. Sinabi ni Mang Erning, kaya naman niyang patayin ang aswang kaso ang problema, masyado silang marami. Salita ng pagbabantay si Erning at ang anak na si Rebecca. Pinaliban na din nila sa eskwela ang mga anak ni Tessie. Makalipas ang ilang araw, patuloy ang pagbuti ng lagay ni Tessie. Nagpatingin muli siya sa doktor. Maayos naman ang kalagayan ng bata sa sinapupunan ng ina. Samantala, walang tigil pa din sa pagbabantay sila Rebecca. Hanggang sa pinuntahan na nila ang kinaroroonan ng mga aswang. Kakausapin muli ito ni Mang Erning. Sisiguraduhin hindi na muli itong manggugulo sa pamilya at gaganti. Simpleng bisita lang, pag-uusap at pakikipagkasundo. Kasama pa si Roden para humingi na rin ng pasensya.
Tanghali na makarating sila sa lugar. Sinabi kaagad ni Erning kung aling bahay ang tirahan ng aswang. Tinuro niya ito at pinuntahan. Ngunit wala nang nakatira. Ang sabi ng kapitbahay, ilang linggo nang hindi nila namamataan ng pamilya at baka lumipat na ang mga ito ng tahanan. Wala nang mga kagamitan pero hindi nila nakita ang pag-alis. Ayon kay Erning, mabuti na lamang natakot ito sa kanyang banta na ibubunyag ang buong pagkatao ng pamilya. Baka yun ang dahilan kung bakit umalis ng lugar at hindi na binabalikan ang pamilya nila Tessie. Pero hindi pa sila dapat magpakasigurado dahil may aswang talaga na mahirap kausapin. Hindi siya naniniwala na mas mabuti pang magkaroon ng aswang na kapitbahay kaysa magnanakaw. Dahil kahit ang aswang, kayang magtraidor kahit kaanak pa nito. Lumipas pa ang ilang buwan hanggang sa naipanganak na ni Tessie ang bunsong anak. Malusog ito. Walang kahit anong diferensya dahil sa dami ng nainom na gamot. Magpasa hanggang ngayon, hindi pa rin malilimutan ni Tessie ang nangyari sa kanya. Kung hindi sila natulungan ni Rebecca, maaaring wala na si Tessie kasama ang bunsong anak. Nagpapasalamat nga pala ako sa nagpadala ng ating kwento. Nawa ay nagustuhan niyo ang inyong napakinggan. Nagpapasalamat din ako sa lahat ng sumusuporta sa ating channel. Nawa ay patuloy niyong suportahan at pakinggan ang ating mga kwento. Hanggang sa muling pakikinig. Paalam.